Anyway, hi guys! Welcome sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Ralph Gonzalez and I'm from Las Bañas, Laguna. Ayun, kaya simpleng prom D kasi taga Las Bañas ako. And lagi sa kasi nasabi ng mga friend ko sa ibang lugar na prom D daw ako. Kasi wala daw akong alam sa Manila. Pero yun, gawa na tayo ng YouTube channel. Ito din ang aking unang video. At ito na din ang aking last video. Joke lang. Ang hirap pala nito, guys. Hirap gawin. Para akong timang nakikipag-usap ako sa harap ng cellphone ko. iPhone lang pala yung ginagamit kong pang video. Kaya sorry kung may mga noise dyan. iPhone lang kasing gamit ko. Yung unang video na gagawin ko is magbibigay lang naman ako ng tips para mas makapag-book kayo ng piece of fare. Yun yan. Ito naman sa title. Kasi ang dami nagtatanong sa akin. Sobrang dami nagtatanong. Tsaka ang dami din nagpapabook sa akin kapag piece of fare. So, since ang dami din nilang pag-i-explainan ko, gumawa na ako ng video para makita nila. At mapanood na lang nila every now and then kung kailangan nila ng reference. Ano ba yung mga tips para mas makapag-book ka ng piece of fare? So ako, meron akong papabaon sa inyo 10 tips and tricks para mas makapag-book kayo ng piece of fare. Napakadali lang nito, sundin nyo lang. Mas malaki yung chance yung makapag-book kayo ng piece of fare or kahit anong sale pa yung binigay ng mga airline companies na yan. So una, follow nyo yung social media accounts ng airline companies na gusto nyo salihan ng sale. So ayan, meron tayo sa Pacific, AirAsia, at saka PAN. Follow nyo lang yung Facebook nila, Twitter, at saka Instagram. Follow nyo lang yung lahat yan. Diyan kasi sila nag-a-announce. May isa pang option, mag-subscribe kayo sa kanila. Yun. At saka mag-subscribe na kayo sa channel ko. Mag-subscribe kayo sa email ng Cebu Pacific, AirAsia, at PAN. Kasi minsan, sa email lang sila nagbibigay ng announcement. Kaya meron kayong chance of getting that announcement. Kasi yun yung pinakamahalaga kung kailan at saka anong oras sila magbibigay ng sale. Kaya mas okay talaga kung alam nyo yung announcement. Huwag kayong umasa sa mga kaibigan nyo. Indianin lang kayo niyan. Sasabihin wala, pero meron pala. Para sila lang yung makapag-book. Yan. Gawain ko yan eh. Joke lang. Ayun. Follow kayo sa email nila. And isa pa, maging member kayo sa Cebu Pacific, AirAsia, at saka sa PAL. Meron silang GetGo for Cebu Pacific, syempre. Red Hat member or Big Hat or Red Hat or Big Shot member ba yun? Big Shot sa AirAsia. At saka sa PAL naman yung Mabuhay Miles. So, mas okay yun kasi syempre, mas ipaprioritize nilang bigyan ng announcement yung members nila. Kung tala, AirAsia, usually, mas nauuna yung mga Big Shot members sa pagbubook ng airline sale nila kaysa sa mga regular lang na tao. Mga aliping sa gilid lang na ayaw magpa-member, libre naman. Ayan. Mas nauuna talaga yung mga members. Kaya mas maganda kung magme-member kayo. Pangalawa guys, kung may mga isasama kayong friends or pamilya nyo or kung sino man, mas okay na i-record nyo or isulat nyo yung personal details nila. Kapag international, isama nyo yung passport kasi mahalaga yon. Mas okay din kung tama yung pangalan na isusulat mo kasi madaming cases na nagkamali ng lagay ng pangalan, kakamadali, ayan, tsaka birthday. Dami din nagkakamali dyan. Mahirap ipabago yan sa Cebu Pacific at tsaka sa ibang airlines. Kaya mas okay kung tama yan. And ayun, make sure din na hindi kayo i-Indianin ng mga kasama nyo. Kasi baka magpaantahirap kayo mag-book ng pangalan nila, drawing naman pala. Kaya mas okay kung alam nyo yung personal details ng kaibigan nyo or kung sino mang gusto nyo isama. Yan, nandiyan ang name, birthday, contact number, email ad. Yan yung apat na medyo kailangan kapag domestic. Kapag international, madadagdagan lang yan ng passport. Yan. Siyempre lahat ng passport details dapat alam yan. Especially yung passport number na dapat tama. Pangatlo guys, although din-disappoint tayo ng ating mga internet providers. City! Ano na? Yung internet namin ang bagal! Mas okay talaga kung meron kayong fast and reliable na internet connection. Siyempre, ang hirap nung mag-book kung naka 3G lang kayo or 4G. Mas okay kung H+. Pwede na yon. Pero kung mas okay talaga kung naka DSL kayo or fiber, yan, mas mabilis kayong makaka-connect talaga sa website tuwing may sale, piece of fare or sale. Mas mabilis yan. PLDT, kikil na ako! Kung wala naman kayong internet, may mga options naman kayo. Siyempre, pumunta kayo sa internet shops.
meron yan. Lalo na yung mga internet shops na nag-offer ng games. Ayan, mabilis yung internet connection dyan. Also, pwede naman sa mga cafe, mga coffee shops, ayan. May mga coffee shops naman na 24/7. Pwede naman kayong maki-internet doon. Siyempre, bili kayong kape para magising-gising na din kayo at di kayo magkamali sa input nyo. Yan. Sa mga coffee shops, may mga internet connection dyan. Pero usually, limited lang yan. 1 hour lang yan eh. Kaya mas okay sa internet cafe para mas mabilis at saka hindi kayo nauubusan ng oras sa pagbubook. Pangatlo guys, book 1 by 1 ha. Huwag atat. Isa-isa lang. Para mas malaman nyo kung meron pa bang slot dun sa araw at saka sa oras na ibubook nyo. Kasi guys, kung nagbook kayo ng 5, 6 or 7, usually hindi na yan kayang i-cater ng sale. Kaya ang binibigay na sa inyo, yung year-round at saka yung regular fare. Kaya minsan nagtataka kayo kapag nag-input kayo ng kahit nga 4, 5, 6, wala na kayong makitang piso fare kasi wala naman kayang i-cater yung ganun kadaming tao. Pero pag nilagay nyo isa lang dun sa adult, nabulunan. Pero pag nilagay nyo isa lang dun sa adult, usually meron yan, madami yan. Pero pag 3, 4, 5, or 4, 5, 6, ganyan, wala na yan. Hindi na kayo, maliit na yung chance nyo makakita. Although meron naman siguro, pero maliit na yung chance. Kaya mas okay kung isa lang muna i-book nyo, then tignan nyo kung may available pa. Kung meron pa, then i-book nyo na. Ako naman, ginagawa ko, since lagi naman kami dalawa mag-travel ng kaibigan ko, ang ginagawa ko, ako yung nagbubook ng papunta, siya nagbubook ng pabalik. So kung dalawang adult yung papunta, mabubook ko na yon. Tapos siya na magbubook ng pabalik. Or pwede naman, or minsan naman, ako na nagbubook ng sarili ko, siya na nagbubook ng sarili niya, nag-uusap na lang kami kung anong date. Ayun, update na lang, or naka-call kami. Ganun. Pero, yun talaga, 1 or 2, pwede na yan. Pero pag 3, 4, 5, pataas, malit na talaga yung chance kung na meron kayong makitang piece of fare. Kaya book 1 by 1. Pang-5 guys, mag-book kayo or mas mabilis kayo makakapag-book. Based sa experience ko, mas mabilis kayo makakapag-book 1 hour or 2 after nung sale period or nung nag-start yung sale. Kunwari, 12 midnight nag-start yung sale. 1 a.m. or 2 a.m. or 3 a.m. mas mabilis makapag-book dyan. Promise. Based yan sa experience ko. Kasi kapag 12, binuksan nila yan, dagsayan ng mga tao. Usually, magka-crash yung website or hindi talaga kayo makakakonect kasi sobrang dami ng traffic. Pero pag 1 a.m., 2 a.m., 3 a.m., yung iba dyan nawala na ng pag-asa. Kaya natulog na, o kaya yung iba dyan nawala ng internet. 1, 2, 3 a.m., yan. Medyo maluwag na yan, kaya pwede mo nang pasukin yan. Ang 6 guys, be flexible. Be flexible sa time, tsaka sa date ng travel. Hindi nyo pwedeng ipilit yung date na gusto nyo kung wala naman talagang sale doon. Lalo na pag holiday yan or party yan ng long weekend. Asaan nyo na walang sale dyan? Siyempre, sino ba naman maglalagay ng sale doon? Doon sila sa mas kikita sila. Doon sila sa mga wee hours na tinatawag. Pag sinabing wee hours, yun yung mga hindi masyadong peak hours sa araw. For example, madaling araw or hating gabi. Or usually, 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m. Yan. Then, gabi, 10, 11, 12. Diyan yung may mga sale. Tapos, yun yung mga araw din na, like kunwari, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Ayan, diyan yung may mga sale. Pero kapag Friday, Saturday, Sunday, asahan nyo, wala yan. Walang sale yan. Kasi Friday, syempre, pwede ka na mag-leave. Saturday, Sunday, wala ka namang pasok. Mas gusto nila, mas mabenta sila sa lahat ng days sa week. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, diyan sila magbebenta. So, mas okay kung titignan nyo na agad yung mga days na yon. Although medyo hassle sa inyo yun kasi syempre kailangan nyo pa mag-leave or kailangan nyo pa umabsent sa klase, pero wala magagawa. Usually nandun talaga yung mga sale. Hindi sa pa guys, kapag Monday ang binok nyo papunta, usually ang pabalik nyan Thursday na. Or kapag Thursday naman yung binok nyo papunta, ang pabalik nyan Monday na. Ganun usually yung pagitan ng sale. Kaya better plan nyo na din in maaga para hindi kayo masyadong maistorbo or hindi kayo masyadong magambala kung anumang araw yung dadaanan nung travel date nyo. Pang-7, huwag na kayong pumunta dun sa mga popular sites. Although, syempre, gusto naman natin puntahan like Palawan, Cebu, Bohol. Yan yung mga gusto nating puntahan. Boracay, Davao, Zamboanga. Pero yun din guys, yung mga lugar kung saan dadagsa yung mga tao. Kaya, kung as much as possible, explore nyo yung Pilipinas, explore nyo yung mga pwede pang puntahan. For example, Siquijor, pwede din ng Leyte, pwede din ng Tacloban, pwede din ng Tuguegarao. Madami pang pwedeng puntahan sa Pilipinas. Huwag lang kayo mag-focus doon sa sobrang kilala kasi mas mahihirapan talaga kayo humanap ng sale. Usually kasi dyan mag-uunahan. Kaya, mas okay kung ibubook nyo yung mga lugar na hindi masyadong
pinupuntahan ng mga tao. Kung gusto nyo talagang puntahan yun, well, at your own risk na isugal yung ano. Pero guys, mas okay talagang puntahan, explore nyo muna yung Pilipinas. Number 8 guys, advantage talaga na meron kang credit card or debit card. Kasi, yun usually talaga yung natitirang mode of payment kapag magbubook ka. Although, doon merong 7-Eleven, Robinsons, Save More, Cebuana Luwilier yata, at saka Western Union, yung mga ganyan, mga payment centers. Nag-exist yan dati, pero lately kasi tinatanggal nila yan as part ng challenge sa pagbubook ng Piece of Air. Diba? May challenge. Tinatanggal nila yan at kinakabit lang nila yung PayPal's credit card at saka debit card. So, mas okay talaga kung meron kayo nun para malaki yung chance nyo talagang makapag-book. Kasi syempre hindi naman alam kung ano yung mga options nyo. Kasi yun naman yung huling part ng pagbubook. Kaya, mas okay na din na meron kayong credit card or debit card. If wala naman kayong credit card or debit card, pwede kayong mag-apply. May mga, alam ko may mga prepaid cards dyan eh. What I mean by prepaid card is luludan nyo siya. Pero Visa or Mastercard affiliated pa rin siya. Yun, luludan nyo lang siya. Pag may Piece of Air na, pwede nyo gamitin yun. Alam ko, ang downside lang, hindi mo siya pwedeng ma-withdraw. Pero at least meron ka na, di ba? Hindi din ma-apektuhan masyado. Hindi ka din ma-over sa pagbubook kasi limited lang yung budget mo. So, may mga options. Pero mas maganda talaga kung meron kang available na gano'n, yung mga cards. Para mas sure ka na makakapag-book at the end. Kasi yung iba, nakapasok nga, nakapag-book nga, pero pagdating sa payment, hindi naman makapag-proceed kasi wala silang credit card or debit card. Number 9 guys, incognito and pagdidelete ng cookies. Hindi ko alam yung explanation doon, pero ginagawa ko siya. Nag-work naman siya actually. Nidelete ko muna yung cookies, tapos history, tapos incognito ko. Plus yung internet, nasa akin lang. Dinidisable ko muna siya sa mga tao dito sa bahay para mas mabilis. Yun yung mga ginagamit ko. And guys, isa pa, isang browser lang gamitin nyo. Huwag na kayong mag-www browser pa. Pati, isang window lang buksan nyo na Cebu Pacific. Huwag na kayong mag-sobrang dami ng window kasi walang matutulong yan. At last but not the least guys, if hindi kayo makapag-book or hindi kayo nakapag-book sa Piece of Air, don't get disappointed. Okay lang yan. Meron pa isang option na sasabihin ko sa inyo. Ito ay yung pagpunta sa travel fair. Pwede kayo pumunta doon. Ang downside lang nun, pipila kayo. Sobrang haba ng pila doon guys. Promise. Gabi pa lang may mga nakapila na. Iba nga doon na natutulog eh. Kaya, pero kayo, why not take the risk? If gusto nyo talaga makapag-book ng murang airfare para budget-friendly yung travel nyo, punta kayo doon sa travel fair. Sa World Trade Center yan sa malapit sa mo ginaganap usually. And actually, nandun yata lahat halos sa travel fair. Lahat ng travel-related stuff nandoon. Kaya, di ba, talagang inaagahan nyo pagpunta doon or gabi pala nandun na sila para mas malaki yung chance na makapasok sila. Ayun na nga, yun yung number 10, go to travel fairs. Doon, pag nakapasok kayo, nakapila kayo, for sure, may makukuha yung mga murang fare. Hindi lang domestic. Kaya, pati international nandun din. So, sobrang mura daw talaga. Kaya, don't get disappointed, don't get frustrated if hindi kayo nakapag-piece of air. At saka guys, ang piece of air naman, hindi yan once in a lifetime moment. Napakadami niya, twice a year yata nag-piece of air or thrice a year nag-piece of air ang Cebu Pacific. Ang AirAsia, nag-piece of air din yan or 17 pesos fare, base fare. Twice or thrice a year din. Kaya, huwag kayo ma-disappoint. Hindi naman kailangan magmadali kapag magta-travel. So, it takes time talaga at saka patience. So, ayun, don't get disappointed kapag hindi kayo nakapag-book sa Piece of Air. Kasi may mga ibang options naman. So, yun yung number 10 at saka yun yung last tip ko sa inyo, guys. And that's it, guys. Those are the 10 tips and tricks para mas mapalaki yung chance mong makabingwit ng Piece of Air or any kind of sale na i-offer ng mga airlines. Also guys, reminder lang na hindi ako expert dito. Ito lang i-base sa aking experience. So, if you want to try it, then you may try it. Wala namang mawawala. For sure, mas mapapalaki lang yung chance mo makakabingwit ka ng sale. And I'm not promising you na makakabingwit ka ng sale. But mas mapapalaki lang yung chance mo. So, ayun. Thank you for watching, guys. I hope you like this video. And I hope you learned something from this video. And if you like it, don't forget to click thumbs up. Also, don't forget to subscribe on my channel at Simpleng Promdi. Thank you guys for watching and see you on my next video. Bye!